Talas Press Officer Claire Castro held a press conference earlier today, and for details we have a News 5 correspondent Maricel Halili. Thank you. Si Masi pala ngayon, ha? Masi, gusto mo ikaw muna magtanong kay ano? Ate Masi. Okay, may reaction ba ang palasyo dun sa suggestion na dapat daw may i-endorso itong si Pangulong Marcos na pangtapat kay Vice Presidente Sara Duterte? Meron nga ba at sino ba ito? Masi, audio. Naayos natin. Habang inaayos natin yung... Sige, yan kasi yung isa sa mga talagang pinag-uusapan, especially since nga nag-announce na itong si VP Sara that she will be running come 2028. Ang usap-usapan, sino nga ba talaga yung pwedeng tumapat sa kanya? You like it? You like it? Ay, nakapink ako ngayon. Dapat pala tinanong kita. Statement ba yan? Oo. Ay, oo. Ikaw naman. You like it? Kasi kapon, si Auntie Claire natin. Oo nga. Galing Galing siya kaninang umaga kasama si Manong Ted. Interesting. Napakaraming nangyayari. Pero, interesting to bukas. At si Maricel Halili kaya, sasama din bukas sa Naga. Maricel Halili, are you ready? Andyan na ba siya? Yes, naririnig ko kayo. Can you hear me? Yes, loud and perfect. clear. All right. Oo, hindi ako kasama tomorrow sa Naga. I think it will be the team of Ian Suyu who will be going there para i-cover yung activity ni PBBM at saka ni Vice President Leni Robredo. Pero kanina, yung tanong ni Denise, wala pang endorsement ang Malacanang. Hindi pa sila decided kung sino yung pwedeng ipantapat dito kay Vice President Sara Duterte. But of course, may mga nagfo-float ng idea na kasunod nga nitong meeting ni PBBM with the former Vice President Leni Robredo, baka pwedeng si VP Leni na yung i-endorse ni PBBM. But then, parang may parinig kanina si Undersecretary Claire Castro nung tanungin yung question na yan na ang ibig bang sabihin nito parang aksyon versus bakasyon? Pro-Philippines versus yung mga pro-any country? Ganyan bang mangyayari dyan? Pero parinig lang naman niya yan. Wala pa rin naman talagang direktang ine-endorso ang Malacanang kung sino yung plano nilang ipatapat kay VP Sara. Sorry, speaking of endorsement, kasi di ba nagsalita na rin si Senator Robin Hood Padilla na para daw sa kanya, ang pwede ay Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos naman ang magtandem. Yung reaction lang ulit ng palasyo about that? Wala pang maibigay na komento about it, Denise. Kasi, alam mo, napapansin natin, very careful pa yung Malacanang sa pagre-release nila ng statement when it comes to 2028 elections. Parang para sa kanila, focus lang daw muna sila. Ganito naman yung naratibo nila sa Malacanang. Focus lamang daw muna si PBBM doon sa kanyang mga trabaho when it comes doon sa endorsement at saka na nila pag-uusapan. Kasi for now, wala pa raw pa talagang discussions na nangyayari tungkol dyan. But I'm sure, dahil naglabas na nga ng announcement itong si VP Sara, kung may mga nangyayari mga pag-uusap tungkol dyan sa mangyayaring eleksyon, hindi pa nila inaanunsyo. Oo. Kasi yung mga kasamaan nila kasi sa Malacanang press corps, mga sutil Mag-aanunsyo si Auntie Claire natin ng mga pinapagawa ng Pangulo, mga malalaking project ng gobyerno. Sabay magtatanong sila. Wala kinalaman sa anunsyo ni Auntie Claire. Parang kanina, yung unang tanong tungkol sa ICI. Since nandiyan naman, wala pa rin bang direktiba o instructions tungkol sa ICI Masi? Nako, unfortunately, Lord, wala pa rin. Ang explanation ng Malacanang dyan kanina, nakapagbigay na daw ng report ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the President, nasa more or less 1,000 pages. Yung report na ibinigay nila, kailangan daw itong basahin ni Presidente at dito niya ibabasa yung kanyang magiging decision whether or not to abolish ICI. Or baka kailangan na mag-appoint ng mga papalit doon sa mga nag-resign na commissioners nitong ICI.
Tinanungan natin kung ano ba yung expected timeline. Kailan ba malalaman? Kasi parang ang tagal ng hanging nitong ICI kahit naman yung ICI sinasabi nila na kailangan nila ng tao if ipagpapatuloy yung trabaho nila ng investigation on the flood control project. Pero ang sinasabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, before the end of this month, ine-expect nila na matatapos na yung review doon sa report ng ICI, pero hindi pa rin sigurado kung maglalabas na ng desisyon si PBBM tungkol dito. So, puro wait and see lang tayo. Mase, sa press con ba kanina, yung suot mong t-shirt ay walang takip? Naka-blazer ako kanina. Nakaganito rin ako. Pero alam naman nila kung ano Ayan. nakasulat dyan. Kasi, alam mo na, shout out kay Manong Ted Oo, Pailon. nakapag-live naman na si Tim si kinukulong kanina. natin ang mga mandarambo. Parang magandang tanong, Ma'am, masabi yung t-shirt ko. Di ba? Ayan. You like it? You like it? Oo. Di wala pa nga tayong update kung ano na nangyari kay Zaldico, di ba? Oo nga Ayun. Mase, alam ko, walang kinalaman to sa press conference kanina, pero baka matulungan mo ako sa, total ikaw naman ay nakapag-interview kanina at nabanggit ito. Meron dong foreign consultant ang palasyo pagdating dito sa pagpaganda ng ratings o sa kampanya, parating na mga electoral prospects, kumbaga. Nako, wala akong detalyeng maibabahagi sa'yo, Lord. Pero, ang masasabi ko lang, parang hindi ba kapag ka naman mga politiko or government officials, normal lang sa kanila na meron silang mga consultant at saka meron din sila usually na mga hinahire na mga survey firms para pag-aralan kung ano-ano yung mga hinihintay at gustong marinig ng mga tao mula sa kanila. Pero kung merong foreign consultant ang Malacanang, hindi ko alam yan. Wala tayong nakukuhang confirmation about it. Kasi pansin mo biglang may mga bagong strategies na hindi mo ina-expect no? Pero at towards the latter part of the administration ng father niya, si Marcos Sr., may hinahire din sila na parang foreign PR firm. Kasi may foreign PR firm din yung opposition. And they were playing to the American public kasi. Pero interesting to, interesting ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero nagpapasalamat kasi kami sa iyo, ang ating News 5 Malacanang correspondent, Maricel Halili. Thank you, Mase. Thanks, Lord. Thanks, Denise.